hindi talaga matatapos ng Sunday, pwede naman extend ng one more day. So yun yung ipropose ko sa body. Kasi yung ratification naman is 22. Posible pang umabot ng hanggang Lunes ang Bicameral Conference Committee Meeting o BICAM para sa 2026 General Appropriations Bill o GAB. Ito ang 6.793 trillion pesos na panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, ilang beses nang nauusog ang schedule ng BICAM dahil sa pagnanais nilang maging mas transparent ang proposed budget. Tingin ko meron pa naman tayong buffer, no, para kung kailangan mag-extend pa ng one birthday, pwede tayong mag-extend ng Monday. At lahat naman handang magsakripisyo, the senators, the congressmen, si SP handang magsakripisyo. Yung staff, they're also working, to be honest, they're also working triple time na, no. At sanay naman sila dahil pag ganitong budget season, alam nila na talagang walang tulugan. So everyone's ready naman to sacrifice para ma-approve natin yung budget on time. Ayon kay Senador Win Gatchalian, may mga nadagdag sa proseso ng pagpapasa nila ng proposed 2026 national budget. Kaya may mga nadagdag ding araw sa bawat proseso ng panukalang pondo. So yung BICAM may discussion yan. Tapos kung ano yung pag-usapan doon, kung ano na pag-agreehan, ilalagay yan sa gagawin na yung enrolled copy. Tapos babalik kami para i-approve yung enrolled copy. Dati baligtad kasi yan eh. Na-approve mo na tsaka ginagawa yung enrolled copy. So para mas transparent, ito another process na another change in the process. Gagawin muna, ang tawag ko nga pre-enrolled kasi hindi pa siya na-enrolled, no? Pre-enrolled copy. Para rin makita ng mga BICAM conferees kung ano yung mga pagbabago. So from there, magkakapermahan. Pero yung copy na yun na ang ipapadala sa Senado at sa Kongreso para i-ratify at yun rin ipapadala sa Malacanang. Samantala, wala pa rin katiyakan kung makadadalo sa bicameral meeting si Senador Ronald Bato de la Rosa bilang BICAM member. Ito ay dahil wala pa rin anya siyang natatanggap na komunikasyon mula sa senador. Sa kabila nito, umaasa pa rin si Gatchalian na makararating si de la Rosa sa BICAM. By tradition, since 2018, yung mga vice chairman automatic nagiging conferee. No? Dahil ang dahilan doon, mas kabisado nila yung kanilang ahensya. No? So ako, I will rely on the vice chair para tulungan ako depensahan yung Senate version or yung mga Senate proposal kasi mas kabisado nila. So automatic na si Senator Bato magiging conferee dahil vice chair pa siya. Hindi naman siya nag-resign bilang vice chair. At wala rin, to be honest, hindi kami nag-uusap so wala naman siya rin any feedback kung ayaw niya maging conferee. Kaugnay naman ang pagbibitiw ni Senador Jinggoy Estrada bilang miyembro ng BICAM, sinabi ng Senate Finance Committee Chair na hindi na ito papalitan ng ibang miyembro ng upper chamber. Wala namang rule kung ilan, no? Depende na talaga yan sa chairman kung ano ilan ang kanyang conferees. Ang sinundan ko lang yung tradition, no? Na inumpisahan ni Senator Loren na kung vice chair ka, automatic conferee ka. Isasagawa ang bicameral meeting ng dalawang kapulungan ng Kongreso para sa 2026 budget simula bukas, araw ng Sabado, mula alas 2 ng hapon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.